Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ngayon ang mga messages ninyo for November 5 to 11. Unahin natin ang trinket. So we have the owl. Ayan. So there is change and transformation going on dito sa inyo, Gemini. No, that could be in any area of life. Definitely. Malaking pagbabago dito mag-unfold sa buhay ninyo because that butterfly also symbolizes change and transformation. So definitely, there's going to be some endings dito. May mga tatapusin na kayo, may mga isasara na kayong doors dito because you are welcoming newness sa buhay ninyo, no? We have another butterfly. Holy moly! Gemini, napakalaking pagbabago ito. You know what? Parang massive transformation dito ang gagawin ninyo sa buhay ninyo, no? Parang major overhaul, kung baga, ang balak ninyo dito. So, this could be in every area of life, meron kayong babaguhin. So, mabibisi, no? Si Gemini dito. We have empowerment. Ayan. So, you are an empowered woman. Yan ang napipick up ko dito, no? Or empowered man. So, feeling ko dito, for some of you dito, Gemini, you are going to, to stand for your, for what you believe in. You're going to stand your ground dito, no? You are no longer going to allow other people to run your life or to control you in a way. So, kayo ngayon, you'll be taking full responsibility of yourself. Yun ang napipick up dito. Closure. Ayan, so kaya pala sa mga pagbabagong ito, maaring meron kayong isasarang pinto talaga dito, no? Maaring that is relationship, no? Maaring relationship yan. Maaring sa ngayon, siguro for the longest time, maaring may relationship kayo, medyo, may paghihiwalay sigurong nangyari dito with your person, and maybe for the longest time nag-hang on kayo because maybe you're still hoping na magkakaayos kayo, maybe you're still hoping na magkakaroon ng pagbabago sa bawat isa kapag nagkaroon kayo ng space between each other, pero maaring hindi na nangyari yon, no? Maaring totally maglalakad na kayo, both of you, patungo sa different path talaga, no? You're going to be walking towards a different path na talaga. Kaya ngayon, you know what? Maaring you're making up your mind na ngayon na to put an end to that situation, no? Ngayon, magkakaroon na talaga kayo ng closure from that situation. So, that's good, no? That's good. So, what else? So that hindi kayo naghihintay sa wala, hindi kayo nagsasayang ng oras, diba? Effort, ganon. And might as well, no? Start fresh sa buhay ninyo. Grieving, ayan, maaari din, na ang iba sa inyo dito, some of your loved ones na nag-passed on now, on the other side, maaring is trying to communicate with you sa ngayon, Gemini. So, be on the lookout for those signs and symbols na maaring nakikita ninyo, maaring, nakakakita siguro kayo ng mga coins, a coin, no, on an odd places, maaring nakakakita kayo ng feather, maaring nakakakita kayo na, yung mga odd times and odd places ninyo na encounter mga bagay na yan, or maybe meron kayo nakikitang moth, butterflies, maaring mga ganon, yun ang mga symbols na ginagamit ng spirit realm to send you signs, diba? To send you messages. So, maaring may mga nakikita kayong ganon, and that is your loved one na nag-pass on the other side, no? Trying to connect with you, trying to send you a message, okay, Gemini? At saka, maaari din, na meron din kayo napapanaginipan, no? Kaya yung mga panaginip ninyo, make sure na i-decode din yung ibig sabihin yan because that could also be a message from your loved ones na nag-pass on na on the other side. Maaari din, na yung closure na to could be related to this. Maaring yung closure na yan, siguro matagal ng panahon na nag-pass on na ang mahal ninyo sa buhay, yung person ninyo siguro, no? At saka ngayon pa lang kayo magkakaroon ng pagkakataon na talagang magkaroon na kayo ng closure, no? Na handa na kayong mag-move on sa buhay ninyo, na kayo na lang, wala na yung mahal ninyo sa buhay, no? So, maaring ngayon pa lang ninyo matatanggap or magsisimula pa lang kayong tanggapin sa sarili ninyo, no? Na
wala na yung mahal ninyo sa buhay. So, maaring may ganun ding sitwasyon ng iba sa inyo. So, of course, this is not going to resonate with everyone, Gemini, so just take as it resonates, okay? Maari din na ang iba sa inyo dito is still grieving kasi maybe recently lang, no? Maybe may mahal kayo sa buhay na nag-passed on na on the other side. So, what else? Gemini, we have communication number 33. This is another powerful number din na isa-suggest ko po sa inyo, Gemini, to please look up for the meaning of master number 33 for more guidance, okay? Meron dyang halagang mababasa kayo that will resonate with you, okay? That can help your situation sa ngayon. So, communication is very important sa inyo ngayon, Gemini. Maybe that is communicating with other people, maybe communicating with the people around you, no? Maaari din na may mga mahalagang pag-uusap kayong dadaluhan, may mga mahalagang transaction siguro kayo dito na gagawin, no? So, maaaring ganun din ang ganap dyan. And also, how you communicate with other people as well is going to be the key para dito sa empowerment ninyo, no? So, maaring ganun din ang ganap. For others of you dito, Gemini, it feels like you are receiving some kind of correspondence anytime soon, no? Kaya, i-check ninyo lagi yung mga emails ninyo, yung mailbox ninyo, yung text messages ninyo, yung mga ganun, ano? Dahil maaring may hinihintay kayong communication from other people and maaring dumating na yan around this time. Compassion, we have another double number. Ayan, this is another synchronicity for you. Gemini, look at that, the synchronicities. We have 2 butterflies, we have 2 9s, we have 2 3s, diba? So, maraming talaga dito, mensahe, extrang mensahe na pinapadala sa inyong spirit realm. Gemini, take note of that. So, it feels like to me, Gemini, nang iba sa inyo nangangailangan ng compassion, no? Nangangailangan ng compassion. Maybe dahil ang iba sa inyo nagigrieve pa talaga, maybe yun ang kailangan ninyo. You need someone to talk to, you need someone to listen to you, no? Maaring kayo yung nangangailangan ng compassion ngayon. Compassionate listener and good listener siguro ang kailangan ninyo sa ngayon. It feels like to me na before, Gemini, kayo ito, you are very compassionate towards other people, no? You're very kind, you're very loving. Lagi kayo nag-o-offer ng ano ninyo, ng tenga ninyo para sa pakikinig ng mga concerns ng ibang tao. But ngayon, parang kayo ang nangangailangan nito, no? We have surrender. Ayan, number 91. You know what? Meron tayong 3 9 na dito magkakasunod. 999. So, there's definitely ending dito na mangyayari, no? Because number 9 represents endings. And having the 999, ibig sabihin, triple din yung energy ng endings dito. So, massive change talaga ang mangyayari dito. May mga tatapusin talaga kayong mga mahahalagang parte ng buhay ninyo dito, no? So, I also suggest, Gemini, please look up for the meaning of angel number 999, okay? For more guidance. Marami kayong mababasa dyan na makakadagdag ng impormasyon sa inyo, insight sa inyo, guidance, most importantly, okay? So, surrender to the natural ebb and flow of life. Yun ang mensahe ng card na to sa inyo. Alisin na natin sa buhay natin ang control, no? Control of what is the possible outcome na mangyayari sa buhay natin, sa mga endeavor natin, sa mga gusto nating maganap sa buhay natin, ano? At instead, i-offer na lang natin ang lahat sa Panginoon. Kahit ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, no? Let's lift them all up to God and to our angels and to our spirit guides so that they can help us, no? Na maging magaan ang ating pinagdadaanan. Let's just surrender everything, because with that, you know, we will be in the flow, no, with life. Pag ganyan tayo, mas nagiging magaan ang mga bitbitin natin sa buhay, mas nagiging magaan ang journey natin.
stress-free tayo at wala tayong dapat ipag-alala because sinusurrender na lang natin ang lahat sa Panginoon. So, let's see what else for Gemini. 10 of Swords. Ayan. So, 10s represents endings and beginnings. So, definitely, ang daming ending talaga dito, no? Marami kayong tatapusin. Marami kayong isasarang pinto sa buhay ninyo dito, Gemini. So, mabibisi talaga kayo, no? Kahit yung trinkets natin, sinasabing magiging busy kayo kasi ang daming pagbabago. So, this also is another pagbabago, no? This could be, alam mo, mga heartaches yan, no? For some of you, mga heartaches yan, mga emotional baggages, resentment siguro, galit, emotional wounds siguro na meron pa kayo for the longest time. Ngayon, parang you're realizing na it's time for me to clean up my life. It's time for me to start releasing anything and everything that doesn't serve my highest good anymore. Handa na kayo ditong magbagong buhay. Handa na kayo ditong magbukas ng pinto para sa pagbabago, no? For the better. Moving on na kayo ngayon, Gemini. Yun ang nakikita ko dito sa 10 of Swords. You are ready to move on and start a fresh life, no? So, good for you. 5 of Wands. Ayan. So, this is conflict. This is conflict. Maring may mga pag-uusap dito between you and another a group of people, no? Dito. At parang hindi nagkakaintindihan. May hindi pagkakaintindihan dito, no? Maaring usaping pamilya yan, or maybe sa trabaho, or pwede rin na sa magkakaibigan. May lahat kayo, parang gusto ninyong, ang opinion ninyo, ang mamayani, ang sundin ng grupo, maaaring ganun. Kaya may conflict sa bawat isa, kasi parang gusto, yung bawat isa, parang umiepal. Diba? Parang gusto niya, ang gusto ng bawat isa dito, yung kagustuhan niyang masunod, opinion niya, yung masunod, yung mga ganon. But, you know what? Someone is going to step as the bigger person dito. And maybe you, Gemini, no? Kayo yung magpapakumbaba. Kayo dito yung hindi na magsasalita. Kayo dito yung aatras na. At, you know what? Ang silence ninyo, maaring nakakabingi ang silence ninyo dito para sa iba. Dahil hindi ka na nila maririnig. Kaya parang they are going to follow your lead, no? At yun ang pagsisimulan ng sitwasyon. Natatahimik na lang din ang lahat at magbibigay na ng lugar ang bawat isa sa bawat isa na makapagpahayag ng kung ano man ang gusto nilang sabihin, no? So that's really beautiful. What else? We have the Hierophant energy. There is wedding dito para sa iba, no? May napapansin ako na energy na kasalan. Maaring magpapakasal ang iba sa inyo dito. Maari naman ang iba sa inyo is learning, no? Education. Focus naman ang iba sa inyo dito sa education, pag-expand ng knowledge ninyo. Maaaring ang iba sa inyo dito nag-aaral pa, or ang iba sa inyo dito nag-graduate na, nagtrabaho na at lahat, pero ngayon maybe you're curious about something at gusto ninyong madagdagan ng inyong kaalaman. Maybe that is part of your empowerment plan para sa sarili ninyo, kaya nag-aaral pa rin kayo. Kaya dinidiscover nyo pa rin ang maraming bagay na gusto pa ninyong maidagdag sa inyong kaalaman, ano? Maari din ang iba sa inyo dito, Gemini, is consulting, maaring mga life coach, mga ganon, spiritual people, mga spiritual advisors, maaring ganon. So, siguro may mga kinakausap kayo mga ganon to ask for guidance siguro, or nagkukonsulta kayo about something, no? Mga concerns ninyo sa buhay. Maari din na kayo yon, Gemini. Maaring you are the one na nag-a-advise sa ibang tao. Marami siguro tao din ang lumalapit sa inyo para humingi din ng advice sa inyo, yung mga ganon, ano? So, Gemini, that's all I have for you for the week. I hope nakatulong mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.